Lord, once again, O God, kami po pagkukulang namin sa iyo, Panginoon. Lord, inihihingi po namin ito ng tawad sa iyo, O God. Yet, Lord, pakalinisin mo. Lord, maraming salamat, Lord, sa kalinisan na ito, Panginoon. Buong puso po namin ipinagkatiwala in Jesus' name. Lord, marami pong salamat sa iyo namin ibalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglalahati at pagdakila sa taming pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya Panginoon, marapat lamang na tumanggap ka ng pagsamba luwala sa aming kalagitnaan. At Lord, kung ano man po Panginoon ang nakikita sa aming gagawing pag-aaral, patuloy mo kami kay Pastor Sam, patuloy mo siyang samahan, give him, Lord God, the wisdom, the knowledge, the understanding, Father God, at Lord, as he preach your word, Lord, sa mga anak mo na wala pa sa lugar na ito, patuloy mo silang ingatan, dalhin ng may kagalakan sa lugar na ito at sa masad. At Lord, salamat po, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
Ang ganda mo ngayon kaysa kahapon. Last ako nagkita kayo kahapon. Kami ay nagpapasalamat sa magandang gabi na pinagkaloob mo sa amin, sa aming pagtitipon. Buksan mo, Lord, ang aming puso, ang aming isipan. Praise God. Let's recite po muna ang ating to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captive, oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Because our God Jesus is the Anointed One. Ating pong J1 Culture, 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. I am not extreme. Palakpakan nga po natin si Lord. Good evening po sa lahat. Yan, even for those who are watching us online, maganda pong gabi sa inyo at kay ate. Welcome po sa church. Palakpakan naman natin ang Lord sa kanyang life. Welcome po sa J1 Church. Thank you po for coming. Kasama niyo kala Ate Flor. Thank you po. And si Kuya. Limutan ko ng pangalan ni Kuya. Letter J. JR. Ano? Kaya welcome Kuya JR, ating mga kapatid sa Panginoon. And the same time, ang bawat isa na narito ngayon ay welcome po. Sabi mo nga sa iyong katabi, welcome. Praise God. Jeanette, okay na ba dyan? Alright, yan. Okay na. Ayan. So ngayon pong gabing ito ay, alam ko po, katulad po ng ibang mga gabi ay lagi pong may tinuturo ang Panginoon. Yung mga nakaraan po nating, alam niyo po kanina napatingin ako sa kalendaryo ang bilis ng araw. Patapos na ang January, ano? Makakaisang buwan na tayo, magiging 1 out of 12, 1 out of 12 na ang buwan, ano? Kaya God is good. Bagamat ang daming nangyari, mamaya 2027 na. Ang bilis, ano? Matatapos na eh. 20 ano na ngayon? 21. Diba? Bumilang ka lang ng 10 araw, eh, February na. Bilis, ano? Kaya, alam niyo po, mabuti ang Panginoon. Amen? Dahil po, until today, I know and I do believe, sasamahan po tayo ng Panginoon. Last two midweek, ating pong pinag-aralan, ano ba yung mga tamang perspective sa ating pong bagong taon? Pinag-aralan po natin ng first week, yung pinamagatang led by the right commitments. Kasi po, tayo daw po ay pinakikilos ng ating mga commitments. Bakit ka narito ngayon is because of your commitment to the Lord. Amen. Hindi ka naman narito kung wala kang commitment. Katulad nung ni ate, siguro may commitment siya kay Ate Flor. Sumama siya dahil in-invite. Ano? Lagi tayong napapakilos ng ating commitment. Si David po, lumampas na dyan. Bumalik pa. Bakit? May commitment siya kay Lord na umattend ng midweek kasi akala daw niya ay walang midweek at 6:30, sarado pa. And sabi ko nga po, lahat po tayo, we are all moved by our commitments. Everybody say with me, commitment. But the problem is, pinakikilos ka ba ng tamang commitment? Kasi you can be committed sa bagay din na mali. And as long as yung commitment mo ay mali, ano? Your actions will also result sa bagay na hindi tama. And last week, pinag-aralan po natin yung topic na entitled, Led by the Right Voice. Again, this year, madami kang tinig na pwedeng mapakinggan. Sabi ko nga, sino papakinggan mo? Sigaw ng puso mo o sigaw ng nanay mo, di ba? Kaya nung sigaw yung pakikinggan mo, ano? This year, ang nais ng Panginoon, ikaw at ako, sabi mo sa iyong katabi, partner, ang nais ni Lord, ikaw at ako, ngayong taong ito, ay sa tinig niya makikinig. Sino po ang handa talaga na ngayong taong ito ay kay Lord siya makikinig? Kasi po ang hirap po ng makinig ng ibang tinig eh. Diba? Tinig ng problema, tinig ng ibang tao, tinig ng persecution, ng frustrations. But I know, I do believe kapag ang tinig ng Panginoon ng ating pinakinggan ngayong taong ito, we will see a better 2026. Amen. Ngayong gabing ito, gusto ko simulan doon sa statement na, yan, alam kong lagi nyo itong nakikita.
Ano po sabi dyan? That the truth will set you free. Sino pong narinig na yung statement na yan? 'Di ba? Lagi mong maririnig yan, lalo na kapag may mga taong nagsasabi sa'yo ng katotohanan. Sabi niya, katotohanan lang daw magpapalaya sa tao. But the question is, anong klaseng katotohanan ba ang magpapalaya sa tao? Kasi pwede po tayong mag-claim ng iba't ibang klase ng truth sa mundong ito. Ang statement pong ito ay hindi lang po basta statement na naririnig mo sa paligid, but this is quoted by Jesus sa Book of John, kung di ako nagkakamali, nasabi ni Jesus Christ that the truth shall set you free. Ano ma? John 8:32. Ano? Sabi ni Jesus Christ that the truth shall set you free. Ano? Kailangan po palang malaman natin ang katotohanan at yung katotohanan iyon na magpapalaya sa atin. At ang salita po ng Panginoon ay may katotohanan gustong ituro sa atin that I know and I do believe, ngayon pong gabi ay makikita po natin. Sino pong handa na? I pray po that tonight we experience freedom that comes from the Lord. I don't know kung ano ba yung mga bagay na nagpapabagal sa'yo sa pag-move forward. Pero I pray that tonight, that as we listen to the Word of God, palayain tayo nito for us to receive a better 2026. Ang sabi po ng Hebrews chapter 12, verse 1, basahin po natin sabay-sabay, 1 to 3, go. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, ang sabi po dyan, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us, and let us run with endurance the race God has set before us. Kapatid, I want to tell you this, ang Panginoon po ay meron pong takbuhin na ginawa para sa bawat isa. Ikaw at ako po ay meron po tayong race na binigay ang Panginoon. Nang sabi ng Panginoon, kailangan daw takbuhin natin ito. Everybody say with me, move forward. Ayaw kasi ng Panginoon na tayo'y manatili sa mga bagay na kung saan sinasabi ng Panginoon, dapat tapos na. Ayaw ng Lord manatili tayo sa lugar na kung saan hindi naman tayo doon tinawag ng Panginoon. But God is always setting us para tayo'y makapag-move forward sa bagay na nais niya. Sabi mo nga sa iyong katabi, mag-move on ka na. Hindi po madali yon. I know na I do believe, hindi po laging madali ang mag-move on. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin, hanggat hindi po tayo nausad, wala pong mararating ang buhay natin. Ang nais ng Panginoon, kaya po pinag-aaralan natin ang bagay nito na pag-aaralan natin ngayong gabi, ay bago man lang umusad, at maging February, March, April ang buwan, ay matutunan po natin talaga na tayo ay umusad sa mga bagay na nais ng Panginoon. At may isa pong bagay na sinabi dyan ng Panginoon na kadalasan daw po nagpapabagal sa ating takbuhin. At ano daw po yun? Ang sabi po dyan, let us strip off every weight. Everybody say with me, weight. That slows us down. Di ba halimbawa, umaakyat ka ng bundok. Kasi po ditong nagbubundok na. Si Johan nakapagbundok ka na. Si David nakapagbundok ka na. Si ate nakapagbundok na. Buti po hindi kayo naging NPA. Parang sabi, parang ayoko nang bumaba. Gusto ko na lang mamundok. Diba? Whenever you are climbing ng isang mataas na lugar, kailangan yung dala mo sa bag, budgeted. Hindi ka pwedeng magdala ng kung ano-ano, dala mo yung rep, dala mo yung lampara. Hindi pwede yun. Kundi ano lang yung mga mahalaga. Naniwala kayo? Na kung ano lang ang mahalaga, yun lang dapat ang dala mo. And the same thing as sa buhay na ito. Gusto ng Panginoon makapagpatuloy tayo sa lakading ito. Pero ang paalala sa atin ng Panginoon, kung may bagay na nagpapabigat sa iyo para hindi mo marating yung nais ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, let us strip it off. Tanggalin mo. Kasi hindi na siya essential eh. Imagine kaya akit ka ng bundok, magdadala ka ng mga
unessential things na pwede mong ilagay sa bag mo. Halimbawa, magdadala ka ng ano bang mga hindi essential sa pag-akit ng bundok? Ba't na magdadala ng kama? Wala akong nakita ng makita ng bundok, may dalang kama. Yung maliliit lang naman, yung mga hindi mahalaga. Halimbawa, yung mga kulirete mo sa mukha, di ba? Mga make-up, di ba? Anong gagawin mo? Di, pare-pares naman kayong haggard pag-akyat. Sabi ko, Pastor, gusto ko pag-akyat ko sa taas, press ako, di ba? Pero hindi minsan mawawalan pa ng space. Ito tandaan mo, kapag naglagay ka ng bagay doon na hindi po mahalaga, nawawalan ng space ang bagay na mahalaga. Ikaw, pimili ka. Iwanan mo yung bagay na mahalaga para lang ilagay at isiksik mo doon bagay na hindi mahalaga. O aalisin mo yung mga bagay na hindi naman mahalaga para magkaroon ng enough room sa bagay na mahalaga. This 2026, God wants us to focus on what is necessary. Everybody said me necessary. Kapag hindi na po necessary, wag na tayo dong magbigay ng focus. Dahil ang sabi ng Panginoon, when we focus on those things, tayo ay bumabagal. Diba? It slows us down. Especially, ano daw po? The sin that so easily trip us up. Ano man yung mga bagay na pinagdaanan mo, whether kasalanan, whether mga bagay na mabibigat, ang sabi sa atin ng Panginoon, let us strip it off. Dalawang bagay daw po nagpapabigat sa ating lakad. Ang unang tinatawag po natin ay weight. Sabi po natin, weight. Di ba? Sabi dyan, let us strip off down, let us strip off every weight. Ang galing po yan sa Hebrew word na ogkos. Sabi po natin, ogkos. Sabi po, ogkos. Ogkos po, ibig sabihin po ay mass or burden. Ano ba yung mga bagay na mabigat o nagiging pabigat sa lakad mo? Sabi ng Panginoon, tanggalin mo. And the second thing daw, ang sabi dyan po yan ay sin. Sabi po natin, sin. Galing naman po yan sa Hebrew word na hamartia. Or ibig sabihin po is to miss the mark. To miss the mark. E ngayon pong gabing ito pong dalawang bagay na ito, ang kadalasan po nagpapabigat sa atin bakit di po tayo makapagpatuloy sa 2026. I pray, this is my prayer. Kasi po kahit ako, habang inaaral ko po ito, ako po yung nahiwagaan. I pray na ito pong weight and sin na nagpapabigat sa atin ay mabago yung ating perspective at mapalaya tayo ngayong gabi. Sino pong gusto at handa ng lumaya ngayon? Alam po, there is a wonderful story sa Bible, sa John chapter 8, verse 1 to 11. Ito po'y kwento ng babaeng nahuli pong nangangalunya. I know some of you here had heard the story. Yung one time po si Jesus Christ po ay nangangaral at may mga Pariseyo pong nakita siya na gusto pong siluin si Jesus. Ang mga Pariseyo po kasi naghahanap sila na magkamali si Jesus. So, ang ginawa po nila, may isa pong babae, kung di po nagkakamali, ito po ay si Mary Magdalene, kung tama yung pagkaka-recall ko. Hindi ko po natingnan yung background ng kwentong ito. Pero so far sa aking pagkakalala, ito po ay si Mary Magdalene na nahuli po na nangangalunya. Ang ginawa po ng mga Pariseyo kay Jesus, dinala yung babae kay Jesus. At sabi nila kay Jesus, Panginoon, di ba sabi sa aklat ni Moses, I was reading a while ago, book of Leviticus, kasi doon po nakasulat, Leviticus chapter 20 onwards, kung doon nagkakamali. Doon po nakasulat yung batas ni Moses, na kapag ang babae daw po nahuling mga lunya ay kailangan patayin. So during that time, sila po ay nasa under ng kautusan na kapag ang isang tao ay may kasalanan, it's either babatuhin nila hanggang mamatay, or ibang kaparaanan para mamatay yung tao. Just imagine. Diba? Sino po dito ang may nagawa ng kasalanan? Lahat po tayo. Pero during that time, kapag may kasalanan ka, babatuhin ka ng buhay. Grabe. Diba? Dinala nila yung babae kay Jesus. As sabi ng mga Pariseyo kay Jesus, Panginoon, di ba sabi sa aklat or sa utos ni Moses na kapag ang isang tao ay nahuli nangangalunya, kailangan siyang batuhin hanggang mamatay. And then si Jesus, full of grace and mercy, sumulat siya sa lapag at ang sabi niya sa mga tao, kung sino ang walang kasalanan ay siyang unang
Bumato. Nare-recall niyo yung kwentong to? Ito po sa John chapter 8 verse 7. Sabi niyan, when they persisted in asking him, sabi diyan, he straightened up and said to them, basahin tayo sabay-sabay, 1, 2, 3, go. He who is without sin among you, let him be the first to throw a stone at her. So, we know the story. Walang bumato. Tama? Bakit sa tingin niyo walang bumato? Kasi, alam nila na kahit sila mismo, kung paanong yung babae nagkasala, eh sila din naman, alam nila na may kasalanan sila. Kaya sabi ng Panginoon, kung sinong walang kasalanan, siya ang unang bumato. Pero walang bumato. Pero what captures me the most in the story, handa na kayo malaman ko, no? Si Jesus walang kasalanan. Ang sabi ni Jesus, kung sinong walang kasalanan, sino daw po ang unang babato? Yung walang, but Jesus has no sin. But Jesus didn't throw any stone sa kanya. Diba shocking nga, no? Nung naisip ko yun, o nga no Lord, kung meron sa kanila, halimbawa 10 silang nandoon, kung sa 10 taong nandoon, eh siya lang naman yung walang kasalanan eh. But Jesus didn't throw any stone at her, even though wala siyang kasalanan. Ito pa yung sinabi ni Jesus sa verse 9. Now when they heard this, they began leaving one by one. Nawala. Beginning with the older ones, he was left alone. Naiwan si Jesus at yung babaeng nangalun niya. And what happened? And the woman where she was in the center of the courtyard, ang sabi ni Jesus, woman, ano po sabi dyan? Where are they? Did no one condemn you? She said, no one, Lord. And Jesus said, ano po sabi ni Jesus? Sabi sa meeting, basahin 1, 2, 3, go. I do not condemn you either. Go from now and do not sin any longer. Kaya pwede ba palakpakan mo si Lord? Kasi ganyan yung ginawa niya sa iyo. Imagine, habang iniisip ko to, si Lord ay may napakalaking rason at napakalaking kapasidad or napakalaking, alam mo yun, kumbaga, kung merong may pinakatapat at pinakamatuwid, si Jesus na yun eh. Kumbaga, meron siyang masasabi para batuhin ka pero hindi niya ito ginawa. Amen. Ngayong gabi po, hayaan niyo pong pag-aralan po natin ang topic entitled, When Mercy and Grace Meets You. When Mercy and Grace Meets You. Ito po yung dalawang bagay na kumatagpo doon sa babae. And I pray, katagpuin ka din nito ngayong gabi para sa buong 2026, makapamuhay ka bilang anak ng Panginoon nang walang condemnation kasi hindi iyon ang iyong Diyos. The first thing that I want you to know is this, that Jesus didn't come to condemn. He came to heal, to deal, and heal. Alam niyo po, madami po akong nakakausap ng mga bagong Kristiyano. Lagi po silang may thoughts of condemnation. Sabi mo nga sa iyong katabi, baka ikaw to. Alam niyo yung feeling na, I know, you have come to this point as well na parang, di naman ako worthy kay Lord eh. Napaka makasalanan ko. Siguro kung meron siyang 11 utos, 12 utos ang di ko nasunod. Parang ganun kalala. And many are thinking that nakakatakot daw lumapit kay Jesus. Kasi daw, baka daw sila yung masunog. Narinig niyo ng ganung statement? Diba? Parang kakayang lumapit sa Diyos kasi baka daw sila yung masunog. But I want to tell you, this is truth.
na kung paanong yung babae ay nagkasala at si Jesus bilang malinis na Diyos, ay siya lang yung merong natatanging karapatan para batuhin siya, hindi niya binato. And this is the same truth na gusto kong makita mo. Na habang nalakad ka sa Panginoon, bagamat hindi ka karapat-dapat, I want to tell you this, hindi ka i-condemn ni Lord kahit isa. Again, sabi ko, the truth shall set us free. God wants us to be set free of this truth. Na oo nga, Lord, yung babae nga, you have all the rights para batuhin siya. Kasi wala ka namang nagawang kasalanan, but yet, God spare yung stone na dapat ipupukol niya doon sa babae. Why? Because Jesus didn't come to confront yung sin. Jesus came to deal and heal the sin. Nandiyan pa ba tayo? There's no condemnation in Jesus. Yung condemnation, hindi po ito nag-i-exist sa presence ni Jesus. What He offers is this. Alam pong ino-offer ni Jesus? He offers protection from condemnation. Ano pong ginawa ni Lord dun sa babae? John chapter 8, verse 10 to 11. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. And strengthening up, Jesus said to her, Woman, where are they? Did no one condemn you? She said, No one, Lord. The question is this. Bakit walang nag-condemn dun sa babae? Bakit walang nag-condemn dun sa babae? Because Jesus protects her from condemnation. Yung mga taong nagko-condemn sa kanya, ano pong ginawa ni Jesus? Pinalis niya. Dahil ang sabi ni Jesus, kung sino walang kasalanan siya ang unang pumato. Ano nangyari? Nawala yung mga nagko-condemn sa kanya because Jesus offers protection from condemnation. Romans chapter 8 verse 1. Therefore, there is now no condemnation for those who are, kanina daw po, in Christ Jesus. Kaya po pala, yung babaeng nasa piling ni Jesus, nalayo sa anumang condemnation. And this is the reality na gusto kong i-grasp mo this year. Kasi ako po ay sawa na sa laging, alam niyo, yung parang feeling natin, napaka makapangyarihan ng kasalanan. Pero tandaan mo, wala nang mas magigipang makapangyarihan kaysa sa dugo ni Jesus. God has saved us from sin 2,000 years ago so that in His presence, there will be no more condemnation. Kaya sabihin mo sa iyong katabi partner, anuman iyan na pakiramdam, hindi yan ang pakiramdam na galing kay Lord. Amen. Yung condemnation, it comes from the power of sin. Alam niyo po ang strategy ng demonyo? Ipapakita niya ang kasalanan ay maganda. At kapag nagandahan ka na sa kasalanan, kakagat ka naman. Kapag nakakagat ka sa kasalanan, ang gagawin sa'yo ng kaaway, i-condemn ka na. Yan kasi, yan kasi, ginawa mo yan eh. Uusigin ka na sa Tagalog. Uusigin ka na. Diba? He will make the sin looks beautiful, and after kapag kumagat ka na sa kasalanan, He will condemn you. Ganyan ang strategy ng kaaway. Ano mangyari sa'yo? Para ka lantang gulay. Nakakita ka ng Kristiyanong lantang gulay? Hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Kasi sa kanyang piling. Di ko sinasabi na, hindi mo maramdaman na, Lord, I'm sorry because of my sin. Kasi sabi ko lang, hindi dapat pangunahan ka ng iyong pakiramdam ng pagkakasala para hindi lumapit sa Panginoon. Bakit? Kasi sa piling ng Panginoon, there is no condemnation. Why? Number 2, because Jesus brings freedom. Sabi mo sa iyong katabi, kalayaan.
Ayaw po ng Panginoon na tayo po ay makulong sa 2025 o sa mga bagay na nagawa natin 2, 3 years, 4, 5 years ago. Ang nais ng Panginoon, tayo po ay magkaroon ng kalayaan. And take note of this, hindi po solusyon ang paglayo. Madaming mga tao, after pong magkasala, bumagsak, nahihiya nang lumapit sa Panginoon. Listen to me, hindi po kailanman solusyon ang paglayo. Dahil paglapit ang natatanging solusyon. Hindi ka naman babatuhin ni Jesus, Lord, nagkasala ako. Sige nga, batuhin kita. Hindi ganun si Jesus. That the more that we come to Him, the more na i-comfort ka niya, the more na ipoprotect ka niya. Kaya po hindi po dapat tayo magkaroon ng puso na porket tayo may nagawang pagkakasala sa Panginoon. Diba? January, ayos ka kay Lord. February, ayos ka kay Lord. March, bumagsak ka. April, hindi ka na nagpatuloy. Pagdating mo ng December, nawala ka na ng tuluyan sa Panginoon. Bakit? Pastor, nahihiya ako kay Lord eh. Again, there's no condemnation in Christ. There's no condemnation in Christ. Kaya kung may mga bagay na kung saan nag-uusig sa'yo, ikaw lang yun. Sa mga sa iyong katabi, ikaw lang yun. Ikaw lang yun. Ay, yun pa naman ang mahirap kalaban. Kaya sana, mapalaya kayo ng katotohanan ito, that there's no condemnation in Christ. That Jesus brings freedom to us. It's either we will be close to those na pwedeng maging source of condemnation. Yung babae, pwede kasi po siyang maging malapit. Pwede siyang may choice eh. Mag-i-stay ako dito sa mga Pariseyo na nagkukundena sa akin. Or I will choose to remain in Jesus where I can be protected, where I can experience freedom. It's either pwede kang maging close sa source of condemnation or you will be closer to Jesus that will never condemn you. Akala po ng mga Pharisees, ito po kasi ang mindset ng Pharisees, nung dinala po ng mga Pariseyo yung babae kay Jesus, ang isip ng Pariseyo, ganito, iko-condemn yan ni Jesus. Yun ang akala po ng mga Pariseyo. The Pharisees thought that Jesus will condemn the woman, kaya po nila dinala yung babae kay Jesus. Pero doon nagkakamali ang mga Pariseyo. Alam niyo ba na, kung i-convert natin, di ba? Kung yun ay yung mga demonyo, di ba? Nagkamali sila ng kambyo. Imagine yung mga kalaban, dinala pa nila sa solusyon yung babae. Just imagine that. Ano? Akala ng kaaway. Di ba? Kasi ang tanging solusyon sa mga taong bumabagsak, lumapit kay Jesus. Huwag kang maging Pharisees na ang thought, pag linapit kay Jesus, iko-condemn. Sino po ditong Pharisees ang pag-iisip? Pariseyo pa din mag-isip. Ayoko lumapit kay Jesus kasi iko-condemn niya ako. Pero hindi. John chapter 8 verse 11b, sabi doon, she said, "No one, Lord." Jesus said, "I do not condemn you either." Ang powerful ng statement ni Lord. Sabi ni Jesus, kinundi na ka ba nila? Hindi po. Pues ako, mas lalong hindi. Why? Kasi ang ino-offer po ni Jesus, freedom. Gusto po ni Lord this year, lumaya ka sa mga bagay na nagpapabagal sa iyong hakbangin. And I want to tell you this, kakampi mo si Lord sa paghakbang. Hindi mo siya kalaban. Amen? Kaya wag tayong matakot humakbang this year. Kasi hindi mo kalaban si Lord. Sabi mo sa iyong katabi, kakampi mo siya. Amen? Ito po ang katotohanan na gusto ko pong sabihin sa inyo. The third point is this, napakabilis lang. And this is the last point. Na gusto ko po ito po sa inyo. That Jesus can provide new beginnings. Wow.
Si paniniwala na kay Jesus may panibagong simula. John chapter 8 verse 11. She said, "No one, Lord." And Jesus said, kulang to, "I do not condemn you either." Jeanette, kulang to. Kasi po ang sabi dyan, "Go from now on and do not sin any longer." Nakuha ba yun? Okay. Balikan na lang natin dun sa pinakasimula. Ayan. Basahin natin yung pinakadulo. And Jesus said, 1, 2, 3, go. "I do not condemn you either. Go from now on and do not sin any longer." Everybody say with me, from now on. Ano ibig sabihin ng statement na yun, Pastor? It declares a new position that is different from the previous one. Kaya nga, from now on. Simula ngayon. Sabi ni Lord, tapos na yun. Simula ngayon. Amen. At yun po yung bagay na gustong sabihin sa atin ng Panginoon. From one point to another, God can bring new beginnings. Kaya kang bigyan ng Lord ng panibagong simula. Kaya pwede ba palakpakan mo ngayon si Lord na kung saan nagkakalob sa atin ng panibagong simula. And this is how Jesus works. Ganito po si Jesus kumilos. Jeanette, pakibalik naman sa PowerPoint. Di siya maklik. May tao ba dyan? Ayan, thank you. Okay na. This is how Jesus works. That Jesus can provide new beginnings sa bawat isa. Kaya once again, basahin po natin yung verse na binasa natin sa Hebrews chapter 12. Let's close the lights. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Therefore, basahin. 1, 2, 3, go. Therefore, since we are surrounded, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd, type of faith, let us rid of every weight that slows us down, especially the sin that slows us. Let us run with Praise God. Palakpakan mo na si Lord. Listen to me, guys. Ang hangad ni Lord sa atin ay makatakbo sa takbuhin mo ngayong taon. And I don't know kung ano yung mga bagay that easily easily slows you down. It's either the weight or the sin. But I want to tell you this. Nakakampi mo si Lord sa labang ito. And Jesus wants to bring freedom. And He can provide new beginning para sa'yo. Kung hayaan mong katagpuin ka niya. Alam mo yung babae, nakatagpo lang niya naman si Jesus eh. Kaya siya nakaranas ng kalayaan. This 2026, gusto ko magkaroon ka ng pusong ganito. Na Lord, gusto ko pong lumaya at yung kalayaan sa'yo ko lang matatamo. Kasi po talaga dito naghahanga this year, makaranas siya ng kalayaan. I don't know kung ano yung freedom that you are asking from the Lord. But once you meet God's mercy and God's grace, kapatid, I want to tell you this. You can experience the freedom that you want. Ano ba ibig sabihin, Pastor? Pinagkaibahan ng mercy at grace. Nasabi ko ito before. Yung mercy is not getting what you deserve. Yung babae, she deserves na mamatay. She deserves to be stoned. But
the mercy of God showed. Grace, sa kabilang banda, kung ang mercy is, mercy not getting what you deserve, ang mercy not getting what you deserved, ang grace naman po is getting what you don't deserve. Hindi naman po deserve ng babae na siya'y lumaya kasi makasalanan siya at the very first place. But grace appears, kasi nakita at nakilala niya ang grace personified, si Jesus Christ, at nagkaroon siya ng kalayaan kahit hindi niya deserve. Dalawang bagay na napaka-extreme, pero kayang ibigay sa iyo ni Lord. This moment, tayo po ay tatayo. Tayo ka ngayon. At tayo po yung mananalangin. Sige, close your eyes. I don't know kung ano yung kailangan mo for this year. But I want to tell you this, that when you encounter Jesus, madaming bagay ang pwedeng magbago. Kaya this moment, as you close your eyes, sana magkaroon ka ng heart na, Lord, ayoko na pong balikan yung mga bagay na unnecessary sa aking paglakad. Whether ito man ay burden, whether ito'y kasalanan. And this is the revelation tonight. Alam mo bakit ayaw ni Lord i-carry yung mga bagay na hindi na necessary? Dalang hinahakbangan mo na ipataas. Iba kasi yung pataas eh. Kaysa yung level ground ka lang. But God wants you to level up in your life. Gusto ni Lord itaas ni Lord ang antas ng pamumuhay mo. Gusto ni Lord itaas ang level ng iyong spiritual life. Pataas na ito. Hindi na ito basta surface ground. Kaya this moment, gusto ko baunin mo tong katotohanan ito this year. At kailanman hindi mo nahayaang makapuntos ang kaaway. Hindi mo nahayaang makapuntos yung mga condemnation niya. Na ay, hindi ka naman worthy ni kay Lord. Ikaw naman ay ganito nagawa mong kasalanan. Just always look at the woman who caught nag-adulterous. Just look at the woman, the adulterous woman. Though Jesus has all the right para batuhin siya, kasi siya lang naman ang walang kasalanan amongst the men, pero hindi niya binato. In the same grace na gustong ipakita sa iyo ni Lord, hindi ka ni Lord kayang batuhin. He discipline, oo. Nandidisiplina siya. Pero tandaan mo, yung araw-araw kang i-condemn, idadrag, para lalong hindi makabangon. Gusto nga ni Lord, makabangon ka eh. I want to tell you this. Lumapit ka kay Lord. This moment, lapit ka kay Lord. As you close your eyes, ano ba yung mga bagay nagpapabigat sa'yo? Hindi pagpapatawad, isipin sa buhay. What are the things that are unnecessary? That are still in your bag? Kapatid, I want to tell you this. God's desire is for you to move forward. And sometimes, moving forward requires letting go of the things that are already not necessary in your walk. This time, tapangan mo. Say no to all of those condemnation. And let this become your source of freedom. Na Lord, oo nga pala, that's your character. I can always come to you. Whenever I am empty-handed, I can always run to you whenever I have these mistakes.
Because when mercy and grace meets me, I can be at home. I can experience new beginning. Kaya Panginoon, sa oras na ito, hayaan mo, bagamat minsan parang ang hirap, Lord, intindihin itong katotohanan ito. Lord, ang dalangin ko, ito yung magpalaya sa amin. O paano mo akong pinalaya? Ang dalangin ko lang, Panginoon, sa bawat isa, let this truth set them free. In the name of Jesus. There's no condemnation in Christ. But always remember, laging may open invitation si Lord for you to come. To be with Him in His presence. Panginoon, kami ay nagpapasalamat. Sige, this moment, magpasalamat ka kay Lord. For His love is always an open invitation for you to dwell among Him, for you to sit with Him at the table. Panginoon, salamat. Dahil Lord, kung mayroong isa na pwedeng bumato, hindi ka bumato. Kung may isa. Thank you, Lord, because you have shown to us mercy. And alam mo yung kapatid, I want to tell you this. Why are you still here? Bakit ka nakakapagpatuloy? Kasi may isang Diyos that is merciful. Kinahabagan ka. At di lang siya basta nahabag. He give grace. You receive things that you don't deserve. Mercy is about not receiving what you deserve. Grace is about receiving what you don't deserve. Kaya Panginoon, salamat for your mercy and grace. Come on, this moment, kung may mga bagay kang gustong isuko kay Lord this year, come on, suko mo yung kay Lord. And this is the mindset na gusto kong ilagay mo sa iyong buhay. Bakit nagnanais si Lord ng kabanalan? Bakit nagnanais si Lord na hindi mo pasan yung mga bagay na mabibigat? Ay dahil ayaw ni Lord magkaroon ng room ang kaaway para i-condemn ka. This is what I want to tell you. Si Lord, hindi kanya kayang i-condemn. Pero yung kasalanan na ipinapasok mo sa sarili mo, yan ay kwarto ng kaaway para i-condemn ka. Jesus cannot occupy that room kasi kasalanan yun eh. But there is someone who can occupy that room. Kaya nararamdaman mo yung condemnation. Sometimes it's you, but most of the time it's the devil. Kaya today, sabihin mo yung prayer nito, sabihin mo, Lord, this moment, I am giving you the rest of the room. Sa oras na ito, Lord, I surrender to you. Every part of me, every room in me na pinagkukutaan ng condemnation, ang nais ko, Panginoon, sa buhay na ito ay makalakad ako sa kalayaan na nais mo. Today, Lord, I surrender. At Lord, magpapatuloy ako. Hindi ako lalayo sapagkat ang kagalingan ay sa kalapitan mo. At ngayon, Panginoon, tinatanggap ko ang panibagong simula na pinagkakaloob mo sa buhay ko. Lord, I surrender sa pangalan ni Jesus. Sige ako na magpe-pray. Father, you have heard those prayers. You have heard those cry. And I want to tell you, kapatid, hindi naman bulag si Lord. Alam ni Lord, matagal ng panahon. Kita ni Lord lahat ng bigat. Kita ng Lord lahat kung paano ka pinaglalaroan ng kaaway. Kita ng Lord lahat at hindi siya bulag. Kita ng Lord kung paano nilalagyan ka ng kaaway ng anxiety, ng feeling of unworthiness. Kita ng Lord how those things ay ginamit ng kaaway para makapunto sa iyo. But today, itong katotohanan ito magpapalaya sa iyo.
kaya ni Lord okupahan yung kwartong yan na pinag-uukapahan ng kaaway. This time, Lord, today, I am releasing freedom. I am releasing deliverance. Yes, in the name of Jesus. Lord, sa bawat anak mo, na kung saan even sa mga nanlamig at nanlalamig, may backsliding heart, though they are in the church, but their heart is already backslidden. Lord, sa oras na ito, today, pinag-iinit mo muli ang iyong mga anak. Inaalis mo, Panginoon, lahat ng espiritu ng panlalamig, lahat ng espiritu ng pagtalikod, lahat ng espiritu na kung saan ayaw sa Panginoon. At sa oras na ito, inilalagay mo sa puso ng bawat isa ang kalayaan na nagmumula sa iyo. Panginoon, salamat. Kama, pwede ba itaas mo yung dalawang kamay? Lord, ito habang nakataas yung kalang dalawang kamay, tinatanggap nila ang kalayaan na nagmumula sa iyo. 2026 will become a better year for them. Because this year, Lord, they will experience mercy. They will experience grace. They will experience freedom. They will experience new beginning. And today and onwards, I declare, as they're in the portion of receiving, I release your power without measure. Mananagumpay sila sa taong ito at sa mga susunod pang taon. In the name of Jesus. And the devil will no longer have room, will no longer have hold. Today, Lord, I destroy every stronghold of the devil, Lord, sa buhay ng iyong mga anak. And today, Lord, tinatanggap nila, receive this, ang kalayaan na nagbubuhat sa iyo. Salamat, Panginoon. And to you we entrust everything. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say, Amen. Palakpakan mo si Lord. Makakupo po tayo ng saglit. Praise God. Di ko na po hinabaan ang aking turo kasi sadya siyang maigsi. There are times talaga maigsi magturo si Lord. There are times mahabang magturo si Lord. But tonight, yun lang yung gustong ipakita sa atin ni Lord for us to have a better 2026. Tanggalin natin ang mga bagay that is unnecessary sa ating pag-akyat sa nais ni Lord. Kaya sabi mo sa iyong katabi, congrats! Pinalaya ka na ni Lord. Palakpakan nga natin si Lord. Tunay po tayo po idadako po sa ating Holy Communion. Why we can experience the freedom and why we can meet grace and mercy in our life is because of the finished work of Jesus. Laging doon tayo babalik. Kung hindi po ang Panginoon namatay sa krus, I want to tell you this, si Jesus namatay sa krus 2,000 years ago. Tagal ng panahon. Just to fix something. At yun ay yung bagay na naghihiwalay sa iyo at sa akin. Dahil sa kasalanan na nangyari. Lahat po tayo dito nagkasala. Pero Jesus Christ died on the cross, pinagbayadan yung kasalanan na dapat ako at ikaw ang nagbabayad. Para makaranas po tayo ng kalayaan at bagong buhay. So ngayon po tayo po ay kukuha po ng tinapay at ng juice. Pag po muna natin kakainin, sabay-sabay po tayo magpapartake. Tayo po yung manalangin, Panginoon, pagpalain mo, Lord, ang bawat elemento na kung saan amin ipapartake ngayon. Hayaan mo, Lord, as we partake this, matamasa namin, Lord, ang benepisyo ng cross ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung makatanggap po tayo po ay tatayo at sabay-sabay po tayo magpapasalamat sa Panginoon. Praise God. Praise God.
Kumain na po tayong lahat. Tayo po ay magsimula na. At nung gabing iyon, dinampot ni Jesus ang tinapay at binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin niyo ang tinapay nito na simbolo ng aking katawan. Kainin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating sabihin, Panginoon, salamat po sa iyong katawan na ibinigay para sa akin. Na dahil sa iyong mga latay, ako'y gumaling. Sa oras na ito, pinahahayag ko ang katagumpayan mo sa krus. At dalangin ko sa pagkain ko ng tinapay na ito, makabahagi ako sa pagsasakripisyo mo at matamasa ko ang benepisyo ng krus sa pangalan ni Jesus. Amen. Kainin po natin. Ngayon din naman dinampot ni Jesus ang sabat, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin niyo ang savang ito na pinagtibay ng bagong tipan, inumin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin, Panginoon, salamat po sa iyong dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo, na dahil dito, ako'y nahugasan sa aking mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagliligtas. At sa pag-inom ko sa savong ito, pinahahayag ko ang iyong katagumpayan at natatamasa ko ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Inumin po natin. Praise God. Makapo na po tayo. Palapakan nga po natin si Lord. Praise God. God is good. And all the time. Praise God. Ano po? Ano po, napakasarap po malaman ng katotohanan ito. And I hope and I pray, may pinalaya si Lord. Amen? May pinalaya ba si Lord? I pray na may mapalaya sa atin. Kasi as long as, ito po yung realizations na natutunan ko dyan na sabi John, the truth shall set you free. But as long as that truth hindi mo tinatanggap at hindi tinatanggap ng sistema mo, walang lalaya sa atin. Kaya whether tanggapin mo or hindi ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Ano? Kaya po ngayong gabi, nasa na lang, tatanggapin mo o hindi. Ano? So, tayo po idadako po sa ating pong pagbibigay. Pero bago po tayo pumunta doon, habang nadukot kayo, announcement lang po, tayo po ay may Sunday service every Sunday. Kaya nga po Sunday service ang tawag. 9:30 in the morning. And meron po tayong mga prayer meetings na ginaganap every day. 3 in the morning. Kung gusto niyo pong umattend, kindly coordinate lang po with Ate Ninette. And every Tuesday, 3 p.m. po, may silang prayer meeting ng tanghali, online din. And face-to-face prayer meeting every Saturday ng 3 o'clock din po dito sa church. Ano po, lagi po silang 3. Ewan ko, mahilig ata sila sa 3. Pag di 3 a.m., 3 p.m. So, basta yung mga oras po ngayon, doon po sila nananalangin. And also, ongoing pong atin pong 21 days tayo na prayer and fasting. Ano po? And if you want to commit po, kindly approach your leaders or coordinate with Ate Ninette para po mabigyan po kayo ng slot. At saka po prayer items for you to pray on. And lastly, before we give, ating pong retreat will be on January 31 and February 1. Praise God, palapakan naman natin si Lord. We are encouraging everyone, if you are already nakapag-pre-register, ano po, to be there po at 7 o'clock in the morning, yung pong ating call time. Ano? 7 o'clock, 7:30 yun yung call time. Ano? Pasarang aga naman. Dapat lang, ano? Hindi, dati po kasi, para lang malaman nyo, 3 araw po kasi to dati. Ginawa po namin, kinompress lang namin siya dahil yung iba, ang nangyayari ay hindi makapag-commit ng 3 araw. So, ayaw naman namin na kayo lalabas ng retreat na hindi nyo natanggap ng buo. So, in-adjust po namin. Ano? Sa tunay, 1.5 araw lang yung tinamaan eh. Imagine yung 3 araw, kinompress mo. Kaya, nag-i-start po yun at 7 o'clock in the morning and nag-e-end po ng 7 in the evening. Huwag po kayong mag-alala. Kaya naman po ay mabubusog
ng salita ng Diyos. Ano? Joke lang. Meron po tayong lunch and merienda. Ano, ilan po yung ating prepare for the first day. Second day po ay pack-lunch. Ano? And then, ang sunod na meal nyo na po ay merienda. Basta bakit naman ang unti ng pagkain? Malamang 250 ang ating ano eh. Gusto nyo gang madami. Kasi po technically sa labas po, sa iba po nating mga satellite, when they are conducting this kind of retreat, ang kanila pong registration ay naabot pa ng 500 pataas. So, pinaliit lang natin yung budget para lang ang bawat isa ay ma-afford. Ano? Yung 250 mo nga eh, di ba? Minsan pan-load mo lang yun eh. Pero ito pong 250 ito ay grabe ang gagawin sa atin, Lord. So, we invite everyone. And so, those na interested po, on Sunday, we will be having a Discover Life retreat. Ang tawag po namin D-Life or Discover Life. Ito po yung preparation ninyo for your retreat. So, required pong umattend ng D-Life ang mga mag-i-life. Sunday, 12 o'clock to 4 o'clock. Mabilis lang na session yon. Ano, para lang kayong nangain ng mani. Ano, kaya masarap ang inyong kakainin doon na salita ni Lord. Ano yan? Palakpakan po natin si Lord. Tayo po idadako po sa pagbibigay. So, we are giving not in vain. Lagi ko po ito na-explain. Saan ba napupunta ang ating pagbibigay? Sa operations po ng church. Why we can reach people. Ano? Bakit tayo nakakapag, alimbawa sa kids, ano? Ba't tayo nakakapagpakain ng mga bata? Is because there is someone who give. Kaya you might not know kung saan po umabot ang inyong pong pagbibigay. Kahit magkanong halaga, ano po, madami pong tao na papagpala. Ano po? And ngayon po, tayo po yung bibigay sa Panginoon, tayo po yung manalangin. Panginoon, pagpalain mo ang aming pagbibigay. Hayaan mo, Lord, ang bawat isa na magkakaloob, iparanas mo sa kalang yung pagpapala. At Lord, ang dalangin lang namin sa mga walang kapasidad magbigay, ang dalangin lang namin, pagpalain mo din silang higit para, Lord, makabahagi sila sa ganitong klase ng ministeryo. Salamat, Panginoon. We bless you, Lord. We honor you, Lord, even through our finances. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po ay malaya makakapagbigay sa Panginoon. Praise God. Even for those who are watching us online, may details po tayo sa screen or sa description. You can give via our online giving. Praise God. Kayo ba yung mga mahilig ba ang kayo sa sa mga online transaction na? Kasi po, baka po starting sa mga susunod na araw ay mag-post na din po tayo dito ng kunwari, mga GCash QR code. Kasi yung iba daw po ay cashless na eh. So, banda-banda po dyan. Para lang, wala po akong dala ditong barya. Barya ibibigay. Hindi, joke lang. GCash na lang. So, next time, maglalagay po tayo dyan ng mga GCash and bank details for you to give your offerings through our online. Let's pray. Let's stretch our hands towards the offerings. Panginoon, salamat sa pagkakataon na kami ay nakakapagkaloob. Truly, Lord, we are blessed and beyond blessed to become a blessing. Kaya kami napagpapagpala, nakakapagkaloob kasi una't higit ikaw ang nagkaloob. Kaya Panginoon, ang dalahin ko lang sa bawat isa, ano man yung source of income, pasaganain mo, Lord. Ako'y nagdedeklara itong taong ito, Lord, papayamanin mong iyong mga anak. In the name of Jesus, Lord, imumultiply mo lahat ng resources nila upang, Panginoon, makatulong sila at makabahagi sa nais mo. Salamat, Jesus. At Lord, yung mga walang trabaho, ang nagdedeklara ako na magkakaroon ng trabaho. Yung may mga trabaho, nagdedeklara ako ng mas maganda, Panginoon, sa kalang mga buhay. Sapagkat wala kang anak, Panginoon, na pinagkukulang sa pangalan ni Jesus. At Lord, ang dalangin namin, Panginoon, doon sa may mga utang, ang dalangin lang namin kung paano kami naniniwala, O God, na kapag kami nagkaloob sa iyo, hindi ka din madamot na magkaloob sa amin. Ako nideklara, lahat ng may utang mababayadan in the name of Jesus sa pangalan ni Jesus. Salamat, Father. We bless you, Lord, through our finances in the name of Jesus. Amen and amen. Tayo po ay tumayo at tayo po ay magbalik na ng pasasalamat sa Panginoon. Praise God. Sino po ang pinagpala ni Lord? Pwede ba palakpakan mo si Lord? Praise God. Ibalik po natin kay Lord ang pasasalamat.
magbibigay pasasalamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Come on, sabi mo sa Panginoon, magbibigay pasasalamat, magbibigay pasasalamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Sinasamba kita, langit at lupa ay sasamba sa'yo. Hari ng buhay, hari ng lahat, hari ng lahat. Come on, sabihin mo, ikaw lamang, O Diyos, ang nais. Kami ay uyukod sa'yo, kami ay uyukod sa'yo at sasamba. Aawit ng papuri, itataas kita, magbibigay pa sa salamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko, ng buhay ko. Minsan pa kami ay uyukod, kami ay uyukod sa'yo at sasamba. Aawit ng papu, itataas, magbibigay pa sa salamat sa iyong mga gawa. Panginoon, salamat. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Sinasamba kita. Wala nang tulad mo, wala nang tulad. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang buhay ko. Ang buhay ko. Kapalakpakan mo si Lord. Praise God. Sino sa ating tatlong Maria ang ating pagpe-prayin? Tatago na ba? Sino naganda sa inyo? Alright, sige, si Ate Tessa na. Palakpakan nga natin si Lord. Salamat dun sa salitang nila, O God, sa pamamagitan ni Pastor Shamo. Lord, yung mga salitang iyon, we pray, hindi ito, O God, masasayang, O Jesus. Ito, O God, ay matatanim, O God, hindi lamang sa aming isip, kundi, O God, sa aming puso. At, O God, ay padadala namin, O Jesus, sa aming pang-araw-araw, O God, sa pang-araw-araw naming buhay, O God. We pray yung salitang ni Jesus na yun, Lord. Ito, O God, ipatuloy na ito yung mamunga. Hindi lamang ito may tatanim, Lord, ang buhay namin, O God, Lord, patuloy, O God, na kami makasunod, Lord, dun sa iyong way, O God, dun sa mamaraan, O God, na ikaw lamang yung tinataas, ikaw lamang, O God, yung pinapapurihan, O God, and Lord, sa aming pang-araw-araw, God, sa isang linggong magdadaan, O God, Lord, we pray na patuloy mo, God, kaming sasamahan, O Jesus, Lord, na wala sa puso at isip namin, O God, na nakakondem yung mga kasalanan, O God, mga kasalanan, Lord, na patuloy mo, God, kaming tulungan upang ito, God, ay matalikuran, O God, at patuloy, O God, na kami makalaya, O God. And Lord, ang buhay ng bawat sa amin, O Jesus, magagamit upang, O God, ipahagi yung salita, upang marami pa, O God, na anak mo ang makalaya at makakilala, O God, sa iyong banal na pangalan. Lord, we thank
bless your name, God. We love you. We set this prayer in your most precious blood. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, taas natin mga kamay patungo sa langit. Panginoon, ginagawad ko sa bawat isa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama na walang kapantay. Ang grace ni Jesus Christ, even the loving, the sweet fellowship of the Holy Spirit ang sumaatin ngayon, bukas at magpakailanman. Mayo tayong lahat na may puso na kung saan pinalaya ng katotohanan ng Panginoon that there's no such condemnation in Christ. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. See you po sa Sunday.